Ano kasi sabi sa balita? China deploys warship to continue monitoring balikatan drills in West Philippine Sea. Kung na, di ba 2 days ago, nung weekend, meron naman talaga nagmo-monitor. Ang nagmo-monitor, pero hindi warship. Ang nagmo-monitor nung nakaraan ay survey. No. Reconnaissance, reconnaissance ship. So, hindi armed yun. Although, syempre, may mga armas yun, pero hindi yun ginawa para sa engagement. Okay. But this time, mga Ochero, iba na. Iba ang pinadala nila kanina. Warship na, warship. Ayan, warship. Barkong pangdigmaan ang pinadala ng China. Pinaltan niya yung recon ship. No? Ito yung balita kanina. Panoorin natin. Ayan. Wait. Ilang barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea kasabay ng sabayang paglayag at gunnery exercise ng Pilipinas, Amerika at Pransya. At nakatutok dyan live si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, sa ikatlong araw nga ng balikatan exercise dito sa West Philippine Sea ay tatlong mga warship din ng China ang tila ba nakamasid at sumusunod sa mga barko ng magkakaalyadong Navy dito sa West Philippine Sea. Sarap. Sa gunnery exercise na ito sa BRP Davao del Sur, isang lobo na tinatawag na killer tomato ang puntirya ng mga heavy machine gun ng magkakaalyado. Sa laying 1,000 yards, umalingaw rin sa malawak na West Philippine Sea ang sunod-sunod na putok ng heavy machine guns ng damukhalang USS Somerset. Sa ikatlong araw na ito ng paglalayag sa West Philippine Sea ay sumama na sa pagsasanay ang landing platform Dock 25 ng Amerika. Nakapagpaputok din ng machine gun ang sumusunod sa amin na BRP Ramon Alcaraz. It is an opportunity for us to test yung ating mga skills, sa ating mga personnel at the same time yung ating mga kagamitan and weapons dito sa ating barko. Talagang nakuha natin na matarget yung ating killer tomato kanina. Habang nagaganap itong gunnery exercise sa pagitan ng mga magkakaalyadong Navy, tila nakamasid naman ng ilang warship ng China malapit sa operational box. Dumaan lang sa likod ng BRP Ramon Alcaraz at USS Harper's Ferry ang isang Chinese warship na nasa dekalyo noon sa magkaalyadong Navy. Tatlong warship ng China ang namataan malapit sa pagsasanay kanina na 30 to 35 nautical miles mula sa pampang ng Quezon, Palawan. Unang nakita kanina ang People's Liberation Army Navy destroyer na Shenzhen na may bow number 167. Bumalik rin ang surveillance ship na may bow number 793 pati ng isang frigate nila. Nasa 5.8 nautical miles ang distansya ng pinakamalapit na Chinese warship sa aming sinasakyang BRP Davao del Sur. Nagsimulang sumunod ang mga Chinese vessel nang tumawid dito sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at France itong Sabado mula sa Sulu Sea. Never naman tayo na-intimidate as long as we have conducted yung ating exercise na safe. Yun nga, katulad ng sasabi ko, as long as we are safe. Kanina, kumpleto ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Pransya sa kanilang formation habang nagpalipad ng chopper ang USS Somerset para idokumento ang makasaysayang paglalayag. Sa mapa, makikitang katapat halos ng group sail ang Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Kalapit naman ang Ayungin Shoal ang panganiban o Mischief Reef na kontrolado ng China. Kahit ito yung sinasabi ko kanina. Kasi papunta ng Ayungin Shoal yung training. Doon nakaturo sa Ayungin Shoal eh. Sana ba? Balik natin yun. Ayan o. Ito yung Ayungin eh. Nangaasar din kasi. Tapos, Sierra Madre, kalapit naman ang Ayungin Shoal ang panganiban o ito yung Ayungin, ito yung panganiban o Mischief Reef. Ayan, magkakalapit eh. Mischief Reef na kontrolado ng China kahit pasok sa ating 200 nautical miles na exclusive economic zone. Ang Airbus chopper ng France muli nagsanay ng paglapag sa aming sinasakyang barko. Ganyan ang gagawin kung maghahatid ng supply o kapalit na sundalo sa isang umaandar na barko. Uy! Nagdemo rin sila ng isang... Uy! Nagpa-practice sila ng airdrop ha? Pa-practice kayo airdrop? Bakit kaya?
Bakit kaya? Ba't kaya nagpa-practice sa airdrop ang ating Navy? Ayan, oh. Kung paano daw magbaba ng gamit eh. Ng France, muli nagsanay ng paglapag sa aming sinasakyang barko. Ganyan ang gagawin kung maghahatid ng supply o kapalit na sundalo sa isang maandar na barko. Nagdemo rin sila ng isang vertical medical evacuation. Medical evac to. At nag-ensayo ng touch and go sa aming barko. Yes, Vicky, kung kanina nga ay mga live bullets yung pinaputok ng mga sundalo doon sa kanilang pagsasanay, inaasahan naman yun at inaabangan naman at inaasahan yung pagpapaputok ng makabagong rocket launcher sa mga susunod na araw sa pagpapatuloy nitong balikatan exercise. Sa closing yata yun mula dito sa West Philippine Sea. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Ayun. Ngayon, mga kotsero, dito sa balita na to, hindi nyo makikita yung sinasabi ko na parang gusto magpabaril ng China. Dito nyo siya makikita sa isang balita. Oo. Dito nyo makikita dito sa balita ng News 5. Ang weird nga eh, nagulat nga ako nung ginawa to ng China kasi parang, are you inviting trouble? Dalawang Chinese warship na naman ang namataang umaligid sa balikatan exercise sa West Philippine Sea. Ang isang barko ng China biglang sumulpot sa mismong balikatan area kaya napurnada ang gunnery exercise. Nasa frontline ng balitang yan si Raynel Pawi. Sa lapit ng barkong ito, akalain mong bahagi ito ng balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Pero yan ang Dongjiao AGI 793 ng China. Alas 6 ng umaga kanina nang makalapit ito sa ating BRP Ramon Alcaraz. Ang barkong yan ng China, ang parehong barko na umaligid sa balikatan nitong Sabado. If it gets close about 2 nautical miles or if it impedes our navigational safety, then we will challenge them to give way on our path. Pasado alas 9 naman ng umaga, isa pang Chinese warship ang namataan. Yan ay isang Chinese destroyer vessel na 9 nautical miles ang layo sa BRP Ramon Alcaraz. We are monitoring them and recording their presence and reporting it to higher headquarters. Sa kabila niyan, bandang alas 10 ng umaga, pumosisyon ng US at Philippine Navy sa dagat. Ngayong araw nga ay gagawin ng gunnery exercises dito sa West Philippine Sea. Ang mga kalahok dito, 2 barko ng Pilipinas at 2 barko ng Amerika. Sabi ng Philippine Navy, dito'y mahahasa ang kanilang precision at targeting skills dahil may ihuhulog na target na tinatawag na killer tomato. Unang tumira sa target ang USS Somerset. Sumunod na bumira ng putok ang BRP Davao del Sur. Nagpaulan din ng putok sa dagat ang BRP Ramon Alcaraz. Pero nang pagkakataon na ng USS Harper's Ferry, biglang pumasok sa gunnery exercise area ang Chinese vessel na Dongjiao AGI 793. Makailang beses pa raw nag-radio challenge ang barko. Biglang pumasok dun sa sa area ng exercise. Kung saan nagbabarilan, pumasok siya dun. Naghahanap ng gulo tong China eh. Yun yung sabi sa balita. Binabase ko lang naman sa balita yung sinasabi ko. Una ng USS Harper's Ferry, biglang pumasok sa gunnery exercise area ang Chinese vessel na Dongjiao AGI 793. Malakas pala kasi yung malakas kasi yung barel. Umabot daw yun hanggang 400 meters. Tatamaan sila. Posible pala silang tamaan. Pumasok. Walang tapos nung china-challenge, hindi naman nagsasalita. Walang sinasabi. Baka kasi may mga baka dumugo daw. Baka mag-nosebleed daw. May mga kano kasi. Makailang beses pa raw nag-radio challenge ang barko ng Amerika sa China pero hindi ito pinansin. Para sa kaligtasan ng lahat, hindi na itinuloy ng USS Harper's Ferry ang pagpapaputok sa target dahil posibleng matamaan din ang barko ng China. Kahit napurnada ang gunnery exercise, nanindigan ng Philippine Navy na nakatibay dito lalo ang maritime skills ng dalawang bansa. This joint exercise is conducted to show the unity of the two nations in promoting regional peace
security and stability. Magtatagal pa hanggang May 10 ang balikatan exercises na nilahukan din ng French Navy. Nagbabalita mula sa Oh. Tingnan nyo, sa balita ng China, sigurado sasabihin nila, pinaalis namin ang mga nagte-training na ano doon sa West Philippine Sea. Pinaalis namin sila. Yun ang sasabihin ng mga taga-China dyan. Kontrolado namin ang ang South China Sea. Kontrolado namin yung pinaalis namin yung mga nagbabalikatan doon. Hinarangan namin yung gunnery exercise nila. Buta hindi kami tinamaan. Baliw eh. Parang dito. Halimbawa meron nagla-live firing. Halimbawa lang. Tapos bigla kang tatalon. Bigla kang tatakbo sa harapan. Naghanap ka ng sakit sa katawan. Naghanap ng sakit sa katawan to, Chinese Navy. Tapos pag tinamaan, sasabihin, binaril kami ng US, etc., etc. Diyos ko. Pag tinamaan yung barko nila, kami ng Amerika, etc., etc. Grabe. Ganun yung usapan dyan. Di ba ganun ang mangyayari dyan eh? Pag tinamaan siya, ano sasabihin nila? Binaril sila ng mga barko ng Pilipinas, US at France. Kung di ba naman siya isang inutil at kalahati, ba't siya pumasok dun sa area kung saan nagbabarilan? Obvious naman, it's for training exercise. Yung kalaro nila busy. Naglalaro din yung kasama si Ukraine. Naglalaro din kasi yung kasama si Ukraine yung kalaro nila. Isang kalaro nila. Tapos isang friend nila busy naman kay South Korea. Kaya wala kang magagawa. Yun na yun eh. Wala. Kailangan mo magharap na ibang friends. Walang may time sa iyo eh. Pero meron pang isa pa palang pinagkakalat na balita tong China. Binabaliktad na nila ngayon yung kwento. Binabaliktad na yung kwento. Di ba noong nakaraan, ang merong secret agreement ay si Digong at si Xi Jinping. Di ba? Yun yung dati? Yun yung prevailing na narrative, di ba? Yung kay Digong at saka yung kay Xi Jinping. Ngayon, binabaliktad naman ni China. May binabaliktad si China. Ang sinasabi niya, oo, meron kaming agreement noon ni Digong tsaka ni Xi Jinping. Pero meron ding internal arrangement naman ang si Bongbong Marcos at Xi Jinping. Yung sinabi. Dito, ayan April 29, 2024. Press na press, guys. Press na press. The Philippines will only shoot itself in the foot, sabi ng editorial ng China Daily. Sabi, the Philippine government has announced that the backward deal between its predecessor and Beijing over the South China Sea is contrary to the national interest of the Philippines and is not valid. Ito yung sinasabi natin Ito yung sinasabi natin ni PBBM na hindi natin i-honor yan. Hindi natin i-honor yan kasi number one, it is a secret agreement. Pangalawa, it is not in the interest of the Filipinos, of the Philippines. So, ano sinabi? Earlier this year, the two sides, yung Pilipinas daw at China, ay nag-agree sa isang new model of providing supplies to Ayungin Shoal. Anong agreement na naman to? Na new model daw. Dahil nagkaroon daw ng consultations. Oo. Pero nagkaroon daw ng ng unilateral na inabandon daw ng Pilipinas yan. Oo. Nag-iimbento na naman sila. Anong new model to? Anong new model to pinagsasabi nyo? Nag-iimbento na naman kayo. Ito ba yung nung nag-usap si PBBM at Xi Jinping? Parang wala yata na balitang new model yun. Kasi ang naaalala ko nun, ang napag-agrihan ay magkaroon ng communication lines. Yun yung binida talaga ni PBBM. Nag-agree daw
PBBM at ang Xi Jinping sa additional high-level communication lines. Ibig sabihin, pwedeng pwedeng Secretary of Defense to Secretary of Defense. Pwedeng President to President. Basta high level, mga matataas na tao. Yun ang usapan doon. Wala tong new model. Ano tong new model na to? Hindi natin alam tong new model na to. Pero recently, ang alam ko, nagkaroon din ng meeting sa gitna ng DFA ng Pilipinas tsaka DFA ng China. Pero hindi ko alam kung nagkaroon nga ng new model doon. So, ngayon mga konsyero, si China, mukhang binabaliktad na nila ngayon yung kwento. So, nung una, sinasabi nila, merong agreement kay Digong. Tapos, it's a gentleman's agreement. Pero walang Pilipinong nakakaalam eh. So, siguro nagmakaawa si Digong kasi sabi niya, nasusunog kami dito, uy. Baka naman, pwede niyong baguhin yung kwento. Nasusunog kami dito sa Pilipinas. At hindi sa init ng ng weather. Oo. Ganon. So, ngayon, may bagong kwento. Ang bagong kwento ay merong napag-usapan daw na new model. It can be anything. Hindi natin alam kung ano yung new model na yan. Ano yung new model na yan? Ano yung kotse? Ano yung kotse? Hindi natin alam kung ano yung bagong model daw na yan. Basta ang alam natin na binida ni PBBM nung siya ay naipag-usap kay Xi Jinping, magkakaroon daw ng additional communication lines. At yun lang ang meron. Yun lang ang meron. So, itong new model na to, hindi natin alam. At saka internal agreement daw to, guys. Internal agreement. So, doon, kay Digong, ang sinasabi nila, gentleman's agreement. Iba yung dating eh. Hindi maganda kasi yung bagsak sa tenga ng gentleman's agreement. Dito naman, ang salita nila, internal agreement. Binago nila yung wording para medyo mas katanggap-tanggap siguro yung dating. Internal agreement ang sinabi. Ibig sabihin, ganun pa rin yun basically. Nag-usap-usap lang tayo, so puro laway lang, walang papeles. Tayo lang, nag-usap-usap tayo. Internal agreement. O sa atin lang to ha, walang makakalabas ha, sikretong malupit. Ganun. Ganun lang yun. Ganun yung internal agreement. Pero mga konsyero, nagsalita rin si Secretary Gibo nung Sabado. Actually, kahapon pa nga ito. Linggo. Nagsalita si Secretary Gibo tungkol dyan. Anong sinasabi nyo? Anong sinasabi? Sabi kay China, ano na naman pinagsasabi nyo dyan? Ano na naman trip nyo? Clarify that there is no internal or gentleman's agreement between the Philippines and China on the Ayungin Shoal, particularly on the fate of the BRP Sierra Madre. The Department of National Defense is not aware of, nor is it a party to, any internal agreement with China on Ayungin Shoal since President Ferdinand R. Marcos took office, sabi niya. As a matter of fact, the Department of National Defense has not had any contact with any Chinese government officials since last year. Hindi kami nakikipag-usap kay China. Uy, manahimik kayo. Tumahimik kayo dyan, China. Wala akong kausap sa inyo. Ganon, yun ang sinasabi ni Secretary Gibo. Ito raw kasi, a spokesperson at China's embassy in Manila said on April 18 that the two countries had agreed early this year to a new model on managing tensions in the Ayungin Shoal without elaborating. The narrative that unnamed or unidentified Chinese officials are propagating is another crude attempt to advance falsehood. Nagsisinungaling na naman kayo para kayong si Jonathan Morales. Kilala niyo ba si Jonathan Morales? Yung pinag-usapan natin kagabi. Yung source ni Maharlika ng PIDEA Leaks. Agoy! Anyway. He said spreading of falsehood is part of the Chinese propaganda effort to steer the Filipinos' attention away from the real cause of the tensions in the West Philippine Sea, which is China's obstinate refusal to adhere to UNCLOS, which they are signatory to. Totoo naman, ito naman talaga yung problema ng Pilipinas at China.
Ayaw kasing sumunod ni China sa UNCLOS. Bakit? Kasi nga maraming langis eh. Maraming langis. Pag nakuha ni China ang buong South China Sea, magkakaroon siya ng control sa lahat ng langis na nandoon. Hindi na niya kakailanganin si Saudi. Bibitawan na niya si Middle East. Magiging independent siya sa buong mundo. At siya magiging pinakamalakas na bansa dito sa region na ito. Imagine, hindi na niya kailangan i-maintain ang Malacca Strait. Kasi doon dumadaan yung Malacca Strait, doon dumadaan yung mga barko ng China eh. Para sa mga export niya, tsaka import. Sa mga ini-import pala, sorry. Sa mga ini-import niya. Doon dumadaan yun sa Malacca Strait. So bababa yun ng Malacca, aakit ng Thailand, papuntang West Philippine Sea. Papuntang South China Sea. So meron pa nga effort, in fact, kasi medyo tight si China tsaka si Thailand eh. Tight na tight yan eh. Meron pa nga effort na ang gagawin, gagawa ng kanal, parang sa Panama Canal. Gagawa sila ng version ng Panama Canal sa gitna naman ng Thailand. Para hindi na bababa ng ganun, sa buntot ng Thailand, hindi na bababa ng ganun yung mga barko, tapos paakyat. Ganun kasi ngayon currently ganun siya, pag ganyan. Pero ang gustong gawin ng China, mag-belt and road daw sila doon sa Thailand. Yung Belt and Road, isang buong parang Panama Canal sa gitna ng Thailand. Ganun ang gusto nilang gawin. Kaso may problema. Wala silang pera. yung project itself would cost around 24 to 25 billion US dollars. Kaya ganon. Kaya katingkat isa dyan sa West Philippine Sea. Kasi, if I'm not mistaken, 1/4 ng estimated ng langis ay nandoon sa West Philippine Sea. 1/4 or 1/2 if I'm not mistaken. Mayaman ang Pilipinas, mga kochero. Pag nakuha natin yan, ang yaman natin. Promise. Doon na tayo kukuha ng langis. Hindi na tayo mag-i-import. Kaya 'di ba ano yung sinabi ni Xi Jinping kay Digong? Huwag mo na pansinin yung PCA, huwag mo na pansinin yung Permanent Court of Arbitration. Tayo na lang mag-usap, hati tayo, 60-40, sa'yo 60. Yun ang sinabi ni Xi Jinping kay Digong. Di ba naalala nyo yan? Naalala nyo yan? Pinakita ko na sa inyo nakaraan. Huwag mo na ipaglaban yung mga karapatan mo dyan sa West Philippine Sea. Tayo na yung magmina ng ng langis. Ikaw, tsaka ako, bilang Pilipinas daw at China. Oo. Kaya inunahan na nilang ulagyan niya ng military base para if ever man, let's say, pumayag tayo, o sige, 60-40. Hindi na, sa atin nga yung 60, hindi naman tayo makakapaghukay. Nandyan yung naval base ng China eh. Aanin mo yung 60. O di sila lang maghukay nung 40% nila. 40% quote unquote. Kaya tanga lang ang papayag doon. Pumayag si Digong. Pumayag si Digong eh. Actually, topic din to kanina sa bagong Pilipinas Now something. Bagong Pilipinas Now ang pangalan. Sa PTV to eh. Good afternoon to my partner, ADG John. Yes, partner Nina. Lunes na naman, kaya Yes. magkasama na naman tayo. At magandang hapon po sa lahat ng ating taga-subaybay sa Bagong Pilipinas ngayon. At syempre, uunahin namin sa mga balita ang mga update mula sa inyo sa National Security Council, ADG. Yes. At eto nga, unahin nating, ito na namang pahayag daw, bagong Hindi pahayag. matatapos. Hindi na po matapos-tapos. natapos. Oo. May mga bagong pahayag daw ang China sa di umano'y arrangement ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Ano ang katotohanan nito, NSC? Yes. Sa NSC. katotohanan nito, ADG. Yes, partner. Ito nga po yung nakakatuwa dito sa usapin na ito kasi hindi siya mamatay-matay. Every now and then, may bagong naratibo na nanggagaling mula sa People's Republic of China. Noong una, yung pangako, no, na napako daw yung promise, no, and then naging gentleman's agreement. Tapos ngayon naman, meron namang internal or common understanding between the Philippines and China. At ngayon, under this administration na, di umano, ito daw na kasalukuyang administrasyon ay merong internal understanding. Mukhang dapat si Jessica Soho nagre-report nito eh. Di umano.
May internal understanding di umano ang Marcos at Xi Jinping. Lumipad ang aking team. Diyos ko. To si Xi Jinping talaga sinungaling at kalahati eh. Kaya daw, at dahil nga daw hindi sinunod ng Pilipinas itong kasunduan with the Marcos administration, tayo daw talaga ang may kasalanan sa mga pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea kasi hindi tayo marunong tumupad sa mga understanding at arrangement na yan. Okay. So inabsuelto nila si Digong. So si Shuk-Shuk-Shi gusto lang niya isalba si Digong. Kasi nga na tawag dito. Nasunog si Digong eh. Doon nung sinabi nila yung gentleman's agreement, nasunog si Duterte. Napahiya sa mga Pilipino. Syukran. Syukran. Loko ka, Reni. Loko to si Reni. Anyway, nasunog nga kasi si Digong. Nung sinabi nila na may, akala siguro ng mga Chinese ganito. Akala ng mga propagandista sa China, pag ginamit nila yung pangalang Duterte, okay na, maniniwala tayong lahat. Ganon ang akala nila. Baliktad na nangyari. Nung sinabi nila na may agreement kay Digong, nag-backfire. Nag-backfire. Nakita natin ang katraidoran ni Digong. Nakita natin ang kanyang pagiging walang ya dyan sa usapan dyan sa West Philippine Sea. Nakita natin kung gaano siya kaduwag harapin ang mga Chekwa. Harap-harapan no? Kulang na lang lumuhod. Sana lumuhod ka na lang, Digong. Sana lumuhod ka na lang sa harapan ni Xi Jinping. At literal na hinimod mo ang tumbong niya. Total naman, mukhang love na love mo siya, di ba? Sabi kasi ni Digong, I love Xi Jinping. Siguro, itong si Digong, nagmakaawa sa China. Sabi, huwag niyo naman ako idamay dyan. Kaya tingnan nyo, di ba napa-interview recently? So, ibig sabihin, baka okay na yung usapan. Baka okay na silang lahat. Kasi, in-interview recently ng Global Times okay na. Tapos, ngayon, may bagong propaganda ang sinabi. Tawag dito, may bago ng gentleman's agreement. Hindi na si Digong, sa Marcos na. At hindi sumusunod ang Marcos sa kanyang gentleman's agreement. Hindi pala gentleman's agreement. Internal agreement. Ganon. Gilan ako. Ang MOU, ano? Or Yes. MOA. So, ang malinaw, ADG John, totoo ba wala naman talagang usapan o internal understanding sa pagitan ng Pilipinas at China sa usapin ng Ayungin Shoal? Tama po ba? Yes, tama yan, partner. And maliwanag na pong nagsalita ang ating Pangulo na hindi tayo papasok sa mga ganitong mga understanding kasi una-una labag ito sa ating konstitusyon, Right. labag ito sa ating interest national or the national interest, no? And kahit balibalik ta rin pa man ng People's Republic of China ang kanilang mga naratibo dito ay wala po itong katotohanan. There was no internal understanding on common understanding. And I'd like to make a point, partner, na any supposed arrangement na wala namang kinalaman o walang approval ng ating Pangulo is not an agreement at all. So, wala pong linalabag na kasunduan ng ating bansa kasi wala naman ngang agreement. No? Everything, if everything must have the approval of the President. And in this case, maliwanag po yung naging statement ng ating Pangulo na never tayo papasok sa mga ganitong mga kasunduan kasi this can be considered by other parties na, nakikipagkasunduan pala kayo. So parang you recognize already the authority of China in the West Philippine Sea. So we will never do that because that's against our interests. Okay. We will never do that as long as there is no Duterte as president. I-premise natin ang tama, mga kochero.
hanggat walang Duterteng nakaupo, tayo ay kontra sa China. Mama-maximize natin ang ating resources dyan sa West Philippine Sea. May paglalaban natin ang ating mga karapatan dyan sa West Philippine Sea. Hanggat walang Duterteng nakaupo. Take note. Take note, ha? Take note. Pag nagkaroon ng naka-Duterte dyan sa Malacanang, good luck. Good luck talaga. Kasi babalik tayo sa dati. Alam nyo kung bakit sobrang ingay ngayon ng politika? Kasi magta-2025 na. Magta-2025 na. Kailangan nilang isalba ang kanilang mga political skins. Dahil nasunog nga ang kanilang political skins nitong nakaraang 2 taon. So, kailangan nila magpasok ng mga kaalyado nila para magpatuloy ang kanilang kapit sa kapangyarihan. Kasi alam nyo, again, mga kotsero, walang impluwensya masyado si Sara. Ang meron lang si Sara, apelyido Duterte, pero wala sa kanya yung following. Wala kay Sara yung following, nakakaidigong. Kaya hindi nila patatahimikin buhay nito ni Digong kasi sa kanya nakaangklang political life nilang lahat. Wala silang choice doon. Okay. Maraming salamat sa iyong paglilinaw, ADG John. Dito naman tayo sa na-monitor daw na presensya ng Chinese flagged research vessel malapit naman dyan sa Catanduanes. Nakumpirma naman Pinost ko ito isang araw eh. Yes, nakumpirma po natin yan. Meron nga pong China flagged vessel called Shenku na namataan sa may eastern seaboard ng ating bansa in Viga, Catanduanes. Na-confirm po natin yan dahil meron po tayong pinadalang eroplano ng Philippine Air Force, isang Nomad N-22 from Legazpi. And nagkaroon po tayo ng maritime patrol. And napansin po natin na itong barkong ito, no, stationary lamang. Hindi naman siya gumagalaw. And wala naman siyang distress call. Nag-challenge tayo sa kanya. Anong ginagawa niya doon? Di ba? There was a radio challenge at wala namang sagot. Walang sagot, deadma. Yes, dinededma tayo. And based sa report ng Philippine Air Force ay wala naman tayo nakikitang problema yung barko at walang namamata ang mga tao na nakatayo doon sa labas ng barko. So, walang tao din na namataan, walang sumasagot. So, kung ba, parang ghost ship to, ha? Yes. Parang ghost ship. Parang sa pelikula. Pero it's there. Ano feeling niya invisible siya? Hindi niyo ako nakikita. Ghost ship lang ako, ghost ship. Hindi niyo ako nakikita. Nanantipaklon itong mga Checo na to. Malinaw pa sa araw na meron. Nandun siya. Parang nakapark lang. And yun po yung inaalam natin ngayon. We have to ascertain what this vessel is doing there. Kasi some are saying it's a maritime research vessel, but I'm sure sasabihin nitong mga kung ano man ang may kinalaman dito na baka nasiraan, di ba? Or baka nag-call ng help na nawala tuloy yung mga tao doon. Or something, no? Ghost ship. So we can only speculate. We can only speculate right now, pero nagpapadala na po tayo ng assets. Kasi nga, nagpadala tayo ng eroplano, nag-radio challenge tayo, hindi tayo sinagot, wala naman tayong distress signal or distress call na narinig from this from this ship. So, ang susunod po nating hakbang ay magpadala ng barko para i-intercept at alamin kung anong ginagawa ng barkong yan within our exclusive economic zone. So this is not the area where Balikatan exercises? No. Kabilang It's a different area? Yes, partner. Ito po ay nasa eastern seaboard ng ating bansa. Lahat po ng ating Balikatan exercises are being done in mainland Luzon, some parts of Palawan, and yung ginagawang maritime cooperation activity or joint drills of the armed forces in the United States, including France and some other countries, sa EEZ natin are on the western seaboard. So, para lang malinaw, kasi confusing may namataan rin doon sa Balikatan. Yes, meron EDG. din. So, andun pa ba yung namataan na yon? Yan ang hindi ko alam. Yung parang gray ship. Oo, kasi nung una wala, tapos nandun. Tapos, basta ang malinaw, merong naka-park ngayon dyan sa may Catanduanes. Yes, and we will ascertain
kung ano po ang ginagawa ng barkong yan. Maraming salamat sa mga update mo, ADG John. Maraming salamat, partner. Yun. So, alam niyo mga Kuchero, feeling ko yung ginagawa na doon yung nasa may bandang Catanduanes. Feeling ko ano lang yan eh. Distraction. Dinidistract nila yung ano. Or, it could be the other way around. Probably yung distraction ay yung sa bandang West Philippine Sea, tapos yung tinatrabaho talaga nila ay yung nasa eastern part. Kasi, may interest din to si China sa ano eh, sa Pacific Ocean. Kaya nga gusto niya makuha yung Solomon Islands eh. May interest, gusto niya magtayo ng base militar sa may Solomon Islands. Parang ano ba? Parang Hawaii. Parang Hawaii ang peg niya. Pero China ang mag-aano doon. Oo, China ang magpo-posisyon. Ngayon, hirap mag-speculate eh. Hirap mag-speculate doon sa pwedeng dahil sa deuterium, pwede rin. Kung research vessel yan, pwede. Yan, si Benham Rice. But, mahirap pang ano eh, mag-speculate eh. It could be a distraction doon sa balikatan. Pwedeng, it's an actual research and research vessel. Inaalam kung gaano karami yung, or may possibility ba na may langis doon. Or, tawag dito? Natural gas. Ayun, pwedeng ganon. So, ayan mga Kuchero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Okay, huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow din tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, God bless. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?